Pinagpalang araw mga ka-mysterious. Marami sa ating mga Pilipino ang relihiyoso at malalim ang pananampalataya sa ating nakagisnang religion. Narito ang video tungkol sa mga kaganapan at misteryong mga bagay sa Biblia na hindi ninyo pa alam at kailanman ay hindi pa ninyo narinig. Bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe, like, and share kung nagustuhan ninyo ang ating video. Umpisahan na natin. Number 1. Ang 2 beses na paglalang ng may likha sa ibabaw ng mundo. Ang unang paglalang, sa Genesis chapter 1 to chapter 2 verse 4, mababasa na mula sa kawalan ay nilalang ng may likha ang mundo, mga puno at halaman, mga buhay na gumagalaw sa himpapawid, lupa at tubig, at ang tao, lalaki at babae ay nilalang sa wangis ng dakilang lumikha sa loob ng 6 na araw at sa ika-7 araw ay nagpahinga ang may likha. Paglipas ng mga panahon, biglang naging tuyo ang lupa at walang makitang puno o damo na tumutubo sa mundo dahil hindi nagpaulan ang may likha ng mahabang panahon at walang tao na magbubungkal ng lupa upang magtanim. Ito ay mababasa sa Genesis chapter 2 verse 5, malamang na ang mga unang tao na pinagpala noon ng may likha ay nasira o nawala dahil sa matinding tagtuyo. Ang ikalawang paglalang, mababasa sa Genesis chapter 2 verse 6 na isang ulap ang napaitaas at dinilig ang buong mundo na naging tuyot ng napakahabang panahon. At nilalang ng may kapal ang tao sa alabok ng lupa, at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang may buhay, at naglagay ang may likha ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silanganan at inilagay niya roon ang taong kanyang nilalang. At pinatubo ng may likha ang mga punong kahoy na mabuting kainin at ang punong kahoy ng buhay at punong kahoy ng kaalaman sa gitna ng hardin. At nilikha din ang mga hayop sa parang at mga ibon sa himpapawid at dinala sa lalaki para pangalanan. Panghuli ay ginawa ang babae na nagmula sa buto ng lalaki para maging katulong ng lalaki sa pag-aalaga sa mga hayop at pagtatanim sa loob ng hardin. Ang lalaki ay tinawag na Adan at ang babae naman ay Eva. Sa makatuwid, ang paglalang ay 2 beses naganap at ito ay sa magkaibang panahon, panahon ng kasaganaan kung saan ang mga punong kahoy ay sagana sa lupa at sa panahon ng tagtuyot kung saan ang mundo ay natuyo at walang nabubuhay na mga punong kahoy. Number 2. Ang pagtatalik ng ahas at ni Eva. Alam mo ba na si Eva ay nakipagtalik sa ahas sa loob ng Garden of Eden? Kung uunawain maigi ang Genesis chapter 3, matutuklasan mo na tinukso ng ahas si Eva at kumain ng ipinagbabawal na bunga na nasa gitna ng halamanan. Nang sila ay makakain ng bunga, nagising ang kanilang kamalayan sa makamundong pagnanasa at hindi na malaya na sila ay nagtalik. Pagkatapos ay inalok din niya si Adan na noon ay nanunood sa kanilang ginagawa at sila ay kapwa nagkasala. Hindi man direktang sinabi sa kasulatan pero mababasa mo ang sumpa ng may kapal dahil sa ginawa nilang kasalanan, nagbunga ang ginawang pagtatalik ng ahas at ni Eva ayon sa nasusulat. Sila ay pinalayas sa Garden of Eden at namuhay ng mahirap sa labas. Ang sumpa ay mababasa sa Genesis chapter 3 verse 14 hanggang verse 19. Number 3. Ang pinakaunang kautusan ng may likha sa tao. Alam mo ba na ang pinakaunang utos ng may likha sa tao ay nangyari sa loob ng hardin ng Eden? Ito ay ang huwag kakain sa punong kahoy ng kaalaman na nasa gitna ng hardin ng Eden. Ito ang dahilan kung bakit ang tao ay namamatay dahil sinuway ng mga tao ang kautosang ito. Mababasa ito sa Genesis Kapitulo 2, 16 hanggang 17. Ito ang unang pagkakasala ng mga tao na minana ng sangkatauhan. Number 4. Ang binhi ng ahas ayon sa sumpa. Ayon sa Genesis chapter 4, si Eva ay naglihi at pinanganak si Cain at sinabing nagkaanak ako ng lalaki sa tulong ng may kapal. At sa muli pinanganak niya ulit si Abel. Si Cain at Abel ay kambal ng isilang. Alam mo ba na si Cain ay ang anak ng ahas kay Eva na tinukoy ng may kapal sa sumpa? Siya ang binhi ng ahas at si Abel naman ang binhi ng babae na anak naman ni Adan kay Eva. Sabay na nabuo sa sinapupunan ni Eva ang bunga ng pagtatalik ng ahas at ni Eva gayon din ang pagtatalik ni Adan at Eva. Magkaiba ang ugali ni Cain at Abel. Minsan isang araw ay pinatay ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel dahil sa galit. Hindi kasi tinanggap ng may likha ang kanyang alay na mga ani ng bukid bagkus ay tinanggap ang kay Abel na mga panganay na tupa. Ito ang unang katuparan ng sumpa ng may likha na pag-aawayin niya ang binhi ng ahas at ang binhi ng babae habang panahon. Number 5. Tunay na pangalan ng may likha.
Alam mo ba na ang pangalan ng may likha ay nabanggit ng 6,800 times sa Hebrew Bible ng mga Israelita at ito ay sagrado para sa kanila? Ang sagradong pangalan ay YHWH o Yahweh sa wikang Paleo-Hebrew na ang kahulugan ay to exist, to be, or to come to pass. Ito ay tetragrammaton na binabasa mula kanan pa kaliwa. At ang pangalan naman ng kanyang bagtong na anak na tinawag na Messiah ay YHWHSHI o Yahwashi. Nawala ang mga pangalan na ito sa modernong Biblia dahil sa mga Griego noong Hellenistic period sa pagsasalin ng Hebrew Bible sa wikang Griego. Pinalitan ito ng mga ibang pangalan katulad ng Diyos, Panginoon, at Isis na naging Jesus sa katagalan. Number 6. Ang mga Nephilim. Ang Nephilim ay unang binanggit sa Genesis chapter 6 verse 4, na ang kahulugan ay mga misteryosong nilalang, bayani ng unang panahon, mga lalaking bantog. Alam nyo ba na ang mga Nephilim ay sinasabing mga anak ng anghel mula sa mga babae na anak ng tao? Nang sila ay dumami sa lupa bago ang malaking baha sa panahon ni Noah, sila ay naging masasama at nakipagdigma sa bawat isa, at pinatay ang maraming mga tao at hayop sa lupa. Sila ang nagturo ng mga black magic, kulam, at astrology sa mga tao at sila din ang nagpasimuno sa paggawa ng mga armas pamuksa. Ang may likha ay nagpadala ng malaking baha, upang lipolan ang mga Nephilim at mga taong naging masasama. Tanging ang pamilya ni Noah ang nakaligtas sa baha. Number 7. Naging asawa ni Cain. Pagkatapos patayin ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel, siya ay pinalayas ng may likha sa Eden, at siya ay napunta sa lupain ng Nod sa dakong silanganan ng Eden. Siya ay nakapag-asawa doon at naging anak si Enoch. Siya ay nagtayo ng isang city at tinawag na City of Enoch. Pero saan galing ang kanyang asawa? Gayong dalawa pa lang sila ni Abel ang pinanganak ni Adan at Eva ayon sa banal na aklat. Ang kanyang naging asawa ay ang lahi ng mga unang tao na ginawa ng may likha noong unang panahon. Bago palikhain sina Adan at Eva sa Garden of Eden. Ito ang mga nakasurvive na tao pagkatapos magkaroon ng mahabang tagtuyo sa mundo. Matutuklasan na kaya nilagyan si Cain ng tanda ng may kapal, nung palayasin siya sa Eden ay para wag siyang patayin ng ibang tao na makakakita sa kanya. Nagkaroon ng 5 salin lahi si Cain sa City of Enoch bago magkaanak muli sina Adan at Eva. Number 8. Sino si Satanas? Ayon sa banal na aklat, si Satanas ay isang kerubin, isang mataas na ranggo ng mga anghel sa langit na sa kanya, ay walang kapintasan nung siya ay likhain ng may kapal. Siya ay kasama ng may kapal ng likhain ang mundo, ngunit ang kasamaan ay napa sa kanya. Siya ay nagrebelde at ninais ang mataas na kapangyarihan gaya ng may kapal. Nagkaroon ng malaking digmaan ng mga anghel sa langit, at si Satanas at mga alagad niyang anghel ay natalo at hinulag sa mundo ng mga tao. Pagdating ng katapusan, siya at ang kanyang mga alagad ay itatapon sa kumukulong apoy, at doon ay habang panahon na pahihirapan. Habang papalapit ang kanyang katapusan, inaakit niya ang mga tao na maging masama para idamay sa matinding parusa ng may kapal. Kaya mag-iingat mga kapatid. Sana ay nakapulot kayo ng mga bagong kaalaman mga ka-mysterious. Kung nagustuhan ninyo ang video nating ito ay mag-comment sa baba kung ano pa ang mga gusto ninyong malaman at atin itong sasagutin ng walang humpay. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli.